Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So sabi dito sa balita ng Abante Radio, yung 8 daw sa mga Maleta Boys, yung mga testimonies nila, gagamitin laban kay Martin Romualdez. Pakinggan natin yung report ng Milyonaryo News Channel. Bukod sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, gagamitin din ang Office of the Ombudsman ang individual affidavits ng 8 sa 18 Maleta Boys. Talagang gusto talagang idiin mga kababayan si Martin Romualdez. Desidido po. Diyan na niya, Mr. Maravillas, tingin mo magtagumpay yung kanilang masamang balakin kay Martin Romualdez? Tingnan na lang natin. Siyempre, titingnan yan yung mga ebidensya. Di ba? Sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y pagiging master plunderer nito sa kickback scheme ng flood control. Pinapalabas yung mastermind si Martin Romualdez mismo. Tapos yung testigo, mga kababayan, yung may control sa implementation mismo ng mga flood control project, si Manny Bonoan, baliktad po. Control projects. Well, the investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zaldi categorical and consistent as to those facts. But as for the rest, hindi pa namin muna... Si Miko Clavano, mga kababayan, yung nagsasalita, Assistant Ombudsman. Not focus on that. The investigators have been able to study siguro the body. Ayan po. But anyway, sige lang, mga kababayan. Anyway, makikita natin yan sa pagdating sa korte. Di ba? Kasi hindi ko mo po kinasuhan, guilty na po. Yung dating Pangulong Marcos Sr., yung pamilya Marcos, at maging yung tatay ni Martin Romualdez noon, si Cocoy Romualdez, dinamay sa mga kasong ill-gotten wealth noon. Tambak, mga kababayan, yung kaso na kinaharap nila mga kababayan sa Sandigan Bayan. Pero ultimately, after years of trial, napawalang sala po sila, binasura po ng korte. Kasi wala man palang malakas na ebidensya. Malamang ganon din ang mangyari kay Martin Romualdez dito sa kaso na ipafile ng ombudsman sa kanya. Kasi yung mga testigo po, punong-puno ng butas, yung mga testimonies. O diba, mga kababayan? Kahit po si Ping Lacson, alam kung sino yung mastermind. Na pakinggan ninyo itong sinasabi ni Ping Lacson. Yan o. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood Papreskon yan po all over the country ni Ping, which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, Project and Contract Management Application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Ibig sabihin, cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa lahat. Ang nagko-cover up, si Manny Bonoan, sabi ni Ping Lacson. Sabi niya mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami, kasi personal namin pinuntahan ng teams namin, yung mismong ghost flood control project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talagang merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Sabit na nga siya, di ba? Ibigit na siya ni Bernardo eh. Na tumatanggap siya, binadala siya ng 1 billion pesos.
doon sa sinasabing listahan. Tinadala ng 1 billion. Hinandle ni Bernardo. Nag-submit pa siya deliberately ng incorrect. Well, that's part of misleading Malacanang. Kasi sinabit siya sa PMS. Niloloko yung Malacanang. And this information Ni Bunuan. Precisely from the DPWH. Kaya malabo pong si Martin. Check na nila na mali-mali. Kung isa o dalawa lang yung mali, pwedeng inadvertently na-omit, o kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga. Kasi po, sabi nga ni Atty. Jose Roy, paano maging mastermind si Martin na wala siyang control sa implementation, sa bidding? Hindi man po Congress ang nagpapabid niyan. Di ba? Sa mga flood control o any project ng DPWH. Ang nag-implement niya, ang implementor, DPWH. Ang nagre-release ng pondo, DBM. Ang nag-approve ng budget, mga kababayan, siyempre, the power of the purse, yung Congress. Pero hindi man lang po si Martin na nag-approve niyan as a speaker. Dumaan sa proseso, masusing deliberasyon at yung insertion ng bilyon-bilyon mga kababayan nangyari sa BICAM. Hindi man parte si Martin Romualdez ng BICAM. Ang parte ng BICAM, yung chairman committee ng appropriation, siyempre si Saldico, tapos yung finance committee, mga kababayan, sa Senado na namumuno si Grace Po. Tapos, kasama sa BICAM si Chis Escudero bilang Senate President. Si Chis po, si Martin, walang pirma, wala man doon sa pangalan niya po. And the budget is being approved, mga kababayan, by the collegial body. So, pwede bang paikutin ni Martin Romualdez yung buong Kongreso at saka pati Senado? Pati yung pag-implementa, mga kababayan, ng mga projects, bidding, nang may total control yung DPWH mismo. So logically, mga kababayan, ito nasa control ng DPWH. Tama itong si Ping Lacson. Yan o. Na-omit, o kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga. Ang kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. So, sir, lalo Isipin lang- mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. So lalo lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa inyo. Akala niya, makakalibre siya. Pero yung records, habulin ka ng paper trail. Like for example, halimbawa, si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang direct amending nag-implicate sa kanya. Walang direkta. Yung maling grid coordinates ni Sec Bunuan. Ulitin natin. Niloko niya pa. Walang direkta niya na nag-implicate sa kanya other than si Gutesa. Makakalibre siya. Pero yung Niya si Gutesa, mga kababayan, yung affidavit pa niya, yung tawag dito, yung pirma ng abogado, piki, ito na nga ngayon. Ang sabi, ang magtuturo kay Martin Romualdez, ito mga 18 Marines, alleged Marines. Ipunong-puno ng botas yung mga testimonies nila. May prinsipyo sa batas, mga kababayan, false in one, false in everything. Falsos in uno, falsos in omnibus. Paano mo papaniwalaan ang testimony ng mga witnesses na mali-mali? Dati sabit si Loren Ligarda. Nang kumampi sa kanila si Loren Ligarda, hindi pala sabit. Ngayon isasabit, mga kababayan, ng 18 Marines, ituturo si Martin Romualdez. Naniwala kayo sa ganon? Ay, mismo sa bibig, mga kababayan, ni Ping Lacson. records, ha? Kaya galit sila kay Ping Lacson kasi based sa ebidensya, libre po siya, libre si Martin Romualdez. Kaya ang gustong mangyari ni Marcoleta, siya yung maghawak. Hindi na po mangyayari yun kasi papasok na siya sa kulungan. Siya ang gustong umawak ng Blue Ribbon. Kasi nung hinawakan niya yung Blue Ribbon, yun ang direksyon, mga kababayan, na gusto niyang tumbukin, ituro si Martin, ituro yung ating Pangulong Bongbong Marcos.
I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bunuan Ay, dito. sumbong sa Pangulo. Niloko niya ba? So lalo lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa inyo. Akala niya makakalibre siya, pero yung records, habulin ka ng paper trail eh. Like for example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, no, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamenting nag-implicate sa You kanya see? except Gutesa. Yung maling grid coordinates ni Sec Bunuan, technically niloko niya si Pangulo. Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Niloko. I received Niloko ni Bunuan si President Bongbong Marcos, tapos gagawin nilang state witness yung dapat na akusado. May problema talaga po, mga kababayan dito sa Ombudsman. Anyway, sige lang sila, mga kababayan. Kasi sabi nga po, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Kasi si Attorney Roy, napaka linaw yung kanyang paliwanag. Ito, pakinggan natin. Interview ng Billionaire News, mga kababayan. Theory here, as Assistant Ombudsman Nico Clavano has said, diba, si former Speaker Martin Romualdez daw ang mastermind. Okay, let's entertain his theory. Yeah. It's ridiculous. Ridiculous. How can the mastermind come from Congress? Any of them? To understand how this project works, you must at least be familiar with the bidding process. And Correct. each of the projects are engineering projects. Now, maybe there is some basis for that theory if you're looking at a legislator who is intimately familiar with all of that. The only person that comes to mind is Saldi Ko. I'm sorry You see? to say. Mr. Ko is a well-known contractor dating back many administrations. He made his billions there. He's a billionaire in his own right as a government contractor. Then he became a congressman. Meaning to say, even before he became a congressman, he was already intimately familiar with all the procedures and all the players, all the district engineers. Remember, Karen, these contracts are... Malabo po ang theory ng ombudsman, lalong lumabo. Yung dapat na iniimbestiga nila, dapat akusado, gusto nilang gawin na state witness si Manny Bunuan, DPWH Secretary, dating DPWH Secretary, para lang daw idiin si Martin. At least per district. There are hundreds of districts all over the country, and all of those districts are under the control and supervision of the Secretary Correct. of the Public Works But could it Department. be also to Iba, mga kababayan, napakalinaw niyang paliwanag. Imposibleng si Martin, kasi hindi man siya, kung siguro siya ang DPWH Secretary, si Martin Romualdez, si Speaker, at the same time, DPWH Secretary, pwedeng mangyari. Kaya lang, imposible po na Speaker ka, DPWH Secretary ka pa. Ha! Wala mang ganon, mga kababayan. Kaya malamang itong kaso ng ombudsman na ipofile, mabasura man lang po. Kasi ang witness nila, yung mga malita boys na hindi man po reliable, puro mga sinungaling. Ano niya, Mr. Maravillas, ang motibo ng ombudsman? Iyon hindi natin maintindihan kung ano ang motibo. So, baybayan na lang po natin. Malabo po ng criminal mastermind dito sa flood control scandal, si Martin. Maniwala pa tayo kung si Bunuan. Kasi siya po yung DPWH Secretary. Sa katunayan, kung titingnan mo, mas guilty pa si Bunuan kasi taga-gobyerno siya kaysa sa mga contractors. Ito mga contractors, siyempre mga negosyante sila, mga kababayan. They're after profit. Normal sa kanila yung maghangad ng million if not billions of profit. Negosyante sila at may sinisuldoan na mga empleyado. At may kapital sila, nangangapital sila ng billions of pesos. Di ba?
Pero kung DPWH secretary ka, ikaw mismo yung nag-approve ng release. Ikaw yung in charge sa bidding. Di ba po? So, paano si Martin ang mastermind? Malabo, mga kababayan. Ang legislative branch, wala pong executive power. Sa ilalim po ng konstitusyon, ang papel ng Kongreso ay magpasalang ng budget. Yung tinatawag na power of the purse. Yung implementation niyan, pagpapatupad ng mga projects mula sa pagbili ng simento, pagdisenyo ng floodgate, pati po yung pagpili ng mga contractors. Sa DPWH, sila yung nagpipili niyan 100% sa executive. Walang control sa bidding, mga kababayan. Ang speaker, ang Congress, hindi po pwedeng utosan ng speaker ang Bids and Awards Committee ng DPWH kung sino ang dapat na manalo. Ang Bids and Awards Committee, direktang sumasagot kay Secretary Bunoan, hindi po sa speaker. Naintindihan na ninyo? At saka, walang kahit isang dokumento sa pag-aamin mismo po ni Ping Lacson. Voucher, cheque na may pirma si Martin Romualdez. Ang nangyari lang po, itinuro siya. Binanggit siya sa affidavit ni Gutesa, testigo ni Marcoleta, na ang nagdala kay Marcoleta si Mike Defensor na may reputasyon na magdala ng mga bayarang testigo. O di ba? Mga kababayan, sabi po ni Attorney Roy, hindi niya pwedeng gawing testigo ang isang tao na most guilty tulad ni Secretary Bunoan at may hawak niya ng pinal na pag-aproba sa lahat ng mga maanomalyang kontrata. Yan ang sabi ni Attorney Roy. So ang pagkaladkad, mga kababayan, ng pangalan ni Martin Romualdez, isang desperadong pampolitikang hakbang ng mga tunay na may sala para ilihis ang galit ng publiko. Ang pagtatangka, mga kababayan, na gawing state witness itong si Bunoan ay isang insulto sa hustisya. Paano magiging testigo ang isang kalihim na siyang may hawak ng pinal na pag-aproba, na siyang pumirma sa mga cheque, siyang nagmanipula ng mga coordinates, sabi po ni Ping Lacson, at siyang nakakuha ng allegedly aabot sa 2 billion na mga kickbacks, sabi po sa mga testimony sa investigasyon at pahayag ni Yosek Bernardo. So ang pagtatangka, mga kababayan, na ituro si Martin Romualdez, walang anumang basihan, sabi po ni Attorney Roy at maging ng kanyang abogado na si Attorney Atienza. Ginagawa nga niyang scapegoat ang aking kliyente, sabi po ni Attorney Atienza. Walang anumang basihan dahil ang kapangyarihan niya ng Kongreso ay nagtatapos sa pagpasa ng batas. Wala siyang legal na kapasidad na panghimasukan ang trabaho ng executive, ang operasyon ng ekotibo. So ang paper trail, mga kababayan, ng nakaw na pundo sa flood control projects, yung mga palpak na mga flood control, ay hindi kailanman aakyat sa Kongreso. Ito po ay diretsong nagtatapos at nakadumog sa bulsa at pirma ng tunay na mastermind. Sino pa ba, mga kababayan? Si Secretary Bunoan po ang nag-aproba niyan. Siya yung DPWH Secretary. Siya may control ng lahat, mga kababayan, sa mga public works implementation. Di ba? Pagkatapos magtuturo kayo ng ibang tao. Di ba napakalinaw, mga kababayan? Anong kinalaman ni Martin Romualdez sa implementation ng mga project sa bidding? Di ba? Kaya that is impossible, sabi ni Attorney Roy. Kaya question niya ni Attorney Roy ang paggamit bilang state witness.
ng ombudsman kay Manny Bonoan. Ano? He's a central figure, Karen. He controls all the selection of the projects, the budget of the projects, the release of the money, the approval of the bids, Correct. the payment to the contractors, the winning contractors. These are all engineering projects under the DPWH. Now, if you're going to give him immunity, you're already eliminating mastermind. And that will force you to look for a so-called mastermind, assuming there is one. He's a central figure, Karen. He controls... Di ba? Mga kababayan, malinaw. Paano naging mastermind yung speaker? Siya ba yung in charge sa bidding? Siya ba yung in charge sa implementation? Siya ba yung nagpirma ng mga cheque sa release ng payments sa mga contractors? Di ba? Ayan mismo yung sinasabi ni Atty. Roy. Ito'y logical po ito. Logical explanation. May pirma ba sa mga vouchers yan, si speaker? Wala yun sa function ng speaker o ng sino mang congressman na magpirma ng voucher para sa release ng payment sa mga contractors. All the selection of the projects, the budget of the projects, the release of the money, the approval of the bid. Ang trabaho lang po ng mga congressmen, mga kababayan ay yung i-approve yung national budget. Doon lang naman po nagtatapos yung trabaho nila. Di ba? The payment to the contractors, the winning contractors, these are all engineering projects under the Correct. All engineering projects under the DPWH. DPWH, hindi under Congress. Hindi under Speaker, the Speaker of the House. Anong kinalaman doon ng Speaker? DPWH. Oh, if you're going to give him immunity, you're already eliminating. Tapos gagawin state witness para daw ituro si Martin Romualdez. Di ba may mali siya po? Doon pa lang sa takbo ng kwento at ang magtuturo itong 8 sa 18 mga kargadores na ang mga testimonies po questionable kasi mali-mali, punong-puno ng butas. Ginagamit sa politika. At malinaw mga kababayan na target ni Marcoleta, target ni Mike Defensor, si Martin Romualdez, ituro, pati nag-deliver daw pati sa Ilocos. Panloloko po ang ginagawa nila na malinaw.